Kagaya po ng understanding na yung H2O is the basic component ng water. Hindi po natin kinakailangan maging chemist para po ito maintindihan. Kinakailangan lamang po natin maintindihan yung basic principle. Hindi po natin kinakailangan maging linguist para po makasulat po ng tinatawag na essay sa wikang Ingles. Kinakailangan alam po lang po natin yung rules and principle. Hindi po natin kinakailangan sa mga preacher, hindi po natin kinakailangan maging Greek scholar para po maunawaan yung Greek language. Kinakailangan alam lang po natin yung basic principle. Okay? So, hermeneutics is coined for biblical study based on verbal usage and is founded on the laws of thought by the dictate of common sense, while the characteristics of its sources impacted exegesis. Nakalimutan mo, gusto ko ipansinin. A647. Ano ibig sabihin ko? Wala po sa atin. Pero ito po sa US, nagkaroon po doon sa malaking issue sa US. Ito po ay tinatawag na pinos ng isang dating ng mataas opisyal ng CIA officer. At immediately siya po ay pinaimbestigahan. Sino po nagpa-imbestiga? Yung team pong taga-FBI at taga-CIA. Bakit po? 86 means 8 miles 6 feet beneath the ground. Ibig sabihin na pag sinabi natin 6 feet beneath the ground, di ba? 47 means 47 president. Kaya po sabi nila, that is a message of assassination natin. Okay? So hindi natin maintindihan, di ba? Pero sa kanila malinaw po yan. Okay? So yan po ay isang simple pong example ng hermeneutics, no? Kaya nga po dito, hermeneutics is quite for biblical study based on verbal usage and founded on the laws of thought by the dictates of common sense, where the characteristic of its source and impacted exegesis. So pinag-aralan po natin yung manuscript. No? May mga dito ay sinulat sa foreign language and the presence of textual reading or textual bias. Mga iba-ibang pagkakabasa ng iba-ibang manuskripto. So pinag-aralan po natin yung translation. The base manuscript used method translation na nakaka-apekto. Yung method of translation na nakaka-apekto po sa mensahe ng teksto. Doctrinal insertion or interpretation. Inaccurate words, and etc. So ito po yung mga bagay na nakaka-apekto. No? Bakit po? Ginawa po natin ito sapagkat hindi na po common sa atin yung nilalaman ng manuscript at yung tinatawag na nilalaman ng sa translation po. So the formation of its character, the orthographic po yung pagkakasulat, pagkahanay-hanay ng mga titik para bumuo ng isang letra, o pagkakahanay ng mga titik para bumuo ng salita. Yun po yung orthographic. The vocabulary, the phrase, sentence structure, and writing styles are shaped within the milieu of the source and the receiver. No? Ako po, hindi po ako gagamit ng isang salita. Halimbawa po, ako ay magbibigay ng instruction. Hindi ako gagamit ng isang salita na hindi ko maintindihan. Diba? O hindi maintindihan ang aking pag-uutusan. Halimbawa, sasabihin mo, repair mo yan. Sabihin mo, make a surgery. Make a surgery. Di ba surgery? I-repair mo yan. Basta ibig mo sabihin repair, yung gamitin mo sa surgery. Maintindihan ka ba? Kasi surgery is also means repair pagdating po sa medical term. Diba? So, yung po tinatawag na formation of characters, so yung pagpili po ng bokabularyo, paggamit po ng mga phrases, o paghahari ng mga pangungusap, ang writing style ay nagbibigay ng kulay ayon po sa milieu ng source and receiver. Nandiyan po bibigay na po natin yung social, yung cultural, political, geographical. Nino po ng pinagsulatan. Hindi po common sa atin yan.
All of these are foreign to us, necessitating practice skills. Kaya po dyan pumapasok po sa atin yung skills. So ang gagawin lamang po natin, ano ba yung ginagamit natin na prinsipyo sa pang-araw-araw nating buhay at yun ay i-apply po natin sa Biblia. Yun lamang po at maraming salamat. Ito po yung ating introduction. So nais ko pong bigay pansin sa inyo. Hermeneutics po, hindi po ito special na pag-aaral. Ito po ay special na pag-a-apply ng prinsipyo na ginagamit po natin araw-araw. Yun lamang po at maraming po salamat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nantok na po ba kayo? Hawak muna tayo sa loob. So, okay po. Kung hindi pa nantok ay magpatuloy tayo dun sa ating tinatalakay. No? Sa umaga pong ito ay ako po'y nataasan upang magtungo dun sa sermon. At ang napili ko pong paksa ay itong mundong to ay hindi natin talaga tahanan. Dahil meron nagsasabi na ang mundo daw po na ito ay yung tinatawag na magiging paraiso na. Meron nagkiklaim yan. Baka na-encounter nyo na. Pero sinabi sa 2 Peter 3 patuloy na yung mga bagay sa langit, yung mga bagay sa lupa, mapupugnaw. So, contradiction po yun. Kung sasabihin natin na itong mundo na ito ay magiging paraiso, taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan dito sa 2 Peter chapter 3, na lahat ng bagay dito sa mundo matutunaw o mawawala. So may isang tanong dyan, saan yung ating magiging tahanan? Yan po yung tanong na sasagutin natin sa panghuli, sa pagdaloy ng ating paksa. Sinabi ni Apostol Pablo dito sa Philippians 3:20, ang sabi niya dito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. So bakit sinabi ni Apostol Pablo na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit? Alam niyo po kasi maraming mga tao na nakapokus lang dito sa mundong to. Yan o. Ang dahilan bakit sinabi ng Apostol Pablo yung ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, dahil may mga taong nakatingin lamang dito sa panlupang mga bagay. Ang sabi ng Philippians 2, verse 21, sapagkat pinagsisikapan nila o nilang lahat at sa kanilang sarili, hindi ng mga bagay ni Kristo. So, may mga tao na dito lamang nakapokus sa mundong to at wala silang pakialam sa mga bagay ni Kristo. Ang sabi sa Philippians 3:2, magsipag-ingat kayo sa mga aso. So, yung tinutukoy ng Apostol Pablo, kasi sumusulat si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang sabi niya, yung sinabi niya sa 21, na sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Sabi sa Philippians 3:2, magsipag-ingat kayo sa mga aso. So itong mga aso na to is tumutukoy dun sa Isaiah na manggagawa. Ito yung mga nakatingin lang dito sa mundo, sa mga mundong mga bagay, sa bagay na physical. Ang sabi niya dito, magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masamang manggagawa. So, nagkakaroon po pala ng masamang manggagawa.